Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Michael Katipan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Tingnan ang sitwasyong ito, 3,000 pilit ngiti higit pa kaysa sa, ito postura, ay upang labanan upang pumunta. Ngunit Aaron puso, ngunit talagang hindi nais na saktan ang mga ito. Sabi ko, ayokong masaktan ka. Nagpatuloy si Han. Pinuno ng mga salitang ito ng lamig ang mukha ng nangungunang 10. Bilang pinakamataas na kapangyarihan ng Apocalypse, ang gayong mga salita ay kahihiyan sa kanila, at sila ay pinahiya ng isang bata. Paano nila ito matatanggap? Boy, kilala mo ba kung sino tayo? How dare we be so arrogant? Ang Apocalypse Forbidden Area ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta ayon sa gusto mo. Ang pagmamataas ay may kapalit. Sa pagtingin sa kanilang galit na hitsura, alam ni Aaron na ang kanyang mga salita ay nagagalit sa kanila, ngunit para sa Aaron, siya ay nagsasabi lamang ng totoo. Akala mo mayabang ako, pero mabait lang ako. Wala akong ibang ibig sabihin. Kung sa tingin mo ay hindi nararapat ang sinabi ko ngayon, paano kung makikipag-ayos sa iyo? Sabi ni Aaron, tadyakan kita at hihingi ulit ng sorry. Sa tingin mo okay lang. Ang isa sa kanila ay sumagot sa Aaron na may masungit na mukha. Kung mas magaling ka sa akin, syempre, pero sayang wala kang ganoong lakas. Aaron matapos sabihin ang mga salitang ito, ang figure pagkatapos ay nawala sa kinaroroonan. Pagharap niya ulit ay nasa harap na siya nang nagsalita. Nagulat ang top 10. Malaking pagbabago ng mukha. Sa bilis na ito, hindi nila mahuli ng kanilang mga mata, na lubos na nagpapakita ng kapangyarihan ng maliit na batang lalaki sa kanilang harapan. Ang lalaking nakatayo sa harap ng Aaron ay walang kamalay-malay na gustong hamampas muna, ngunit kapag handa na siyang magsimula, nalaman niyang hindi siya makagalaw kahit saan maliban sa kanyang bibig, at ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos ng hindi maipaliwanag na puwersa. Anong ginawa mo sa akin, bakit hindi ako makagalaw? Ang taong iyon buong mukha gulat nang sabihin, sa kasong ito, siya ay isang piraso ng karne sa chopping board, hayaan Aaron hawakan. Nararamdaman mo na ba ang gap sa akin? Paano mo ako lalabanan kung hindi ka man lang makagalaw sa harapan ko? Sabi ni Aaron. Agad na bumuhos ang malamig na pawis sa noo ng lalaki. Ang mga salita ni Aaron ay nagparamdam sa kanya ng matinding takot, dahil walang ibang pagpipilian si Aaron kundi panoorin siya. Nakikita ng ibang tao ang sitwasyong ito, gusto nilang lumapit para iligtas ang kanilang mga kasama, ngunit nang makalapit sila sa Aaron sa loob ng 3,000 metro, lahat sila ay nananatili sa pwesto. Ang buong 10 tao, lahat ay dumating sa parehong dulo, walang sino man ang makakawala sa mga tanikalan ng hindi nakikitang kapangyarihan ng Aaron. Matapos makipag-eye contact, ipinakita ng 10 tao ang kanilang nagtatakang mga mata. Sino ka ba? Ang isa sa kanila ay nagtanong kay Aaron. Tulad ng sinabi ko, darating si Mr. Yi upang ipaliwanag ito sa iyo. Dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, mas mabuting puntahan ko ang time tunnel. Aaron pagtatapos ni Han, pagkatapos ay lumakad patungo sa kuwebo ng ipinagbabawal na lugar. Nang sabihin niya ang 4 na salita ng time and space tunnel, lahat ng nangungunang 10 tao ay nagpakita ng pakiramdam ng pagdududa, dahil hindi pa nila nakita ang Aaron. Sino ang nagbunyag ng ganoong sikreto sa kanya? You don't want to break free by force. You can't resist my strength. If you resist by force, you will cut off. Sa pangungusap na ito,
walang sino man sa nangungunang 10 maglakas loob na patuloy na makibaka at basagin ang kanilang mga meridian. Ito ang katapusan ng kamatayan. Walang gustong mawalan ng buhay ng walang dahilan. Sa kailaliman ng kuweba, nakita muli ng Aaron ang lagusan ng oras at kalawakan. Ang pagbabago-bago ng enerhiya sa lagusan ay napakalakas. Tila ang mga tao mula sa mundo ng Xuanyuan ay maaaring masira ang kapangyarihan at pumunta sa lupa anumang oras. Gayunpaman, sa kabuuang lakas ng mundo ng Xuanyuan, walang sinam ang dapat magkaroon ng kakayahang tumawid sa tunnel ng oras at espasyo. Bukod dito, ang time and space tunnel ay nasa madilim na kagubatan pa rin. Ang mga tinatawag na malalakas na tao sa matinding kapaligiran ay hindi kailanman ng ahas na madaling makalapit sa gitna. Kung tutusin, napakalakas pa rin ang takot na dulot ni Linlong sa malalakas na tao sa madilim na kagubatan. Dahil hindi ito maaaring maging tao, ano ang problema sa mga pagbabago-bago ng enerhiya na ito? Totoo bang maagang nagising si Linlong? Bagaman walang batayan para sa gayong hula, ang Aaron ay nag-aalala pa rin. Hinding-hindi niya hahayaang pumarito si Linlong sa lupa. Gayunpaman, sa maikling panahon, hindi maiiwan ng Aaron ang lahat at bumalik sa mundo ng Xuanyuan. Sa kaso ng isa pang sakuna, sa tunay na lakas ni Aaron, malamang na direktang lilipad siya sa isa pang advanced na espasyo, malamang na hindi na niya makikita si Ivory. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ng Aaron. Huwag kang masyadong mag-alala mamatay. Hintayin mo akong bumalik. I'll let you taste my power. Naisip ni Aaron si Linlong, at ang kanyang ekspresyon ay hindi namamalayan na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, dahil kung hindi dahil sa halimaw na ito, si Aaron ay hindi maisisilang na muli, at ang kanyang anak na babae ay hindi mawawala ng walang dahilan. Pagkaraan ng mahabang panahon sa pagkataranta, umalis si Aaron sa ipinagbabawal na lugar, ngunit ang 10 malalakas na lalaki ay nasa iisang lugar, at may isang naguguluhan na si Ilaw na naruroon. Sa labas ng kuweba, Aaron natagpuan na ang araw ay sumisikat, siya ay nasa kuweba sa loob ng mahabang panahon. Nang makita ng matandang Yi ang Aaron, tumakbo siya sa Aaron at sinabing, "Tito, sinabi ko na sa kanila ang iyong pagkakakilanlan. May mga mata sila at hindi kilala si Taishan. Hayaan mo sila." Ang mga mata ng nangungunang 10 tumitingin sa Aaron ay halatang iba. Bukod sa paggalang, may bahid ng takot. Hindi katakataka na ang malalakas na nakaligtas sa digmaan 100 taon na ang nakalilipas ay may kamangha-manghang kapangyarihang terorista. Ang pinakamataas na kinatawan ng lakas ng Apocalypse, at isang buong 10 tao, ay napakadaling nakagapos sa kanya na hindi sila makagalaw. Ang kanilang tunay na lakas ay lampas sa kanilang imahinasyon. Tinitigan ng mabuti ni Aaron si Ilaw at nakangiting sinabi, "Mukhang lumakas ang lakas mo." Yilumang ekspresyon biglang naging seryoso, sa Aaron malalimbaw, at 90 degrees, upang ipahayag ang kanilang paggalang. "Salamat sa iyong gantimpala," sabi ni Yi. Pagkatapos kumain ng shengli kagabi, inisip talaga ni Ilaw na ito ay lason, at naramdaman pa niya na hindi siya malayo sa kamatayan. Gayunpaman, nang maramdaman niyang unti-unti nang sinisipsip ng kanyang katawan ang init, nalaman niyang unti-unting nagbabago ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hanggang kaninang umaga, nalaman niyang mas lumakas siya, at lubos na naunawaan na ang lason ay biro lamang. Ito ang tunay na salamangka na gamot, at tanging ang mahiwagang gamot lamang ang makakapagpapataas ng kanyang lakas ng ilang hakbang sa magdamag. Dapat ay mayroon kang lakas ng Badengjing ngayon, na napakahusay. Aaron sinabi, "Yi lumang pundasyon ay mabuti, kaya maaaring ipaalam sa kanya na magkaroon ng tulad ng isang malaking promosyon." Mag-isip sa simula, Aaron sa kanyang baguhan, ngunit fed ng maraming banal na kastanyas, hindi rin nagkaroon ng Yi lumang kaya magandang epekto. 8 lights. Ano ang ibig mong sabihin? Ang susunod na matanda ay hindi naiintindihan ang magtanong ng paraan. Apocalypse na may langit at lupa. Zuan Huang ay dumating upang hatiin ang antas ng lakas ay naiiba, hindi pa niya narinig ang 8 lamp realm ng ganitong uri ng mga salita. Ito ay ang boundary division ng Xuanyuan world. Sa simula ng isang hangganan ng lampara, ang 9 na hangganan ng lampara ay ang malakas. Sa itaas ay naroon ang matinding hangganan ng guro, na maaaring ituring na pinakamataas sa mundo ng Xuanyuan. Ayon sa alamat, mayroon ding pag-iral ng banal na kaharian. Paliwanag ni Aaron, ang Shenjing ay isang alamat para sa mundo ng Xuanyuan, ngunit mula nang lumitaw ang Aaron,
ang alamat ay naging isang tunay na katotohanan. Bagamat hindi niya naiintindihan ang Xuanyuan mundo, alam niya na ang mundo ng Xuanyuan sa bibig ng Aaron ay ang pangalawang mundo sa kabilang dulo ng time-space. Tunnel, kilalang kilala mo ba ang mundo ng Xuanyuan dahil nakapunta ka na doon? Hindi mapigil ang magtanong ni Yeold. Mabuhay ka sandali, sabi ni Aaron. Hindi mapigilan ni Yilaw na kumurap, at mas naniniwala na si Aaron ay isang malakas na tao 100 taon na ang nakalilipas, dahil bukod pa rito, wala siyang maisip na posibilidad na suportahan ang buhay ni Aaron sa mundo ng Xuanyuan. Pagkatapos ng lahat, sa paglipas ng mga taon, ang Apocalypse ay nagpadala ng maraming tao sa mundo ng Xuanyuan, ngunit walang bumalik, at hindi rin ito nagpadala ng anumang balita. Tito Shi, may isa pa akong tanong sayo. Pansamantalang sabi ni Old Yi. Gusto mong malaman ang aking kaharian. Nakangiting sabi ni Aaron. Tumanggaw si Matandang Yi, na siyang labis niyang pag-usisa. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay kumakatawan sa rurok ng lakas ng Apocalypse. Kung mas makapangyarihan siya, mas mabuti ito para sa Apocalypse. Shenjing, ang nag-iisang Shenjing sa mundo ng Xuanyuan. Sabi ng Aaron, naninigas si Yilaw sa lugar ding iyon. Mayroon ding 10 malalakas na tao ang nakarinig nito, lahat sila ay nahulog sa gulat. Ang tanging banal na kaharian, si Yilaw lang at ang nangungunang 10 nakakaalam kung gaano kalakas ang pangungusap na ito. Sa sandaling ito, ang kanilang paggalang sa Aaron ay umabot na sa pinakamataas. Ang matandang lalamunan ni Yi ay nanginginig saglit, halata sa paglunok ng laway, at pagkatapos ay sinabi kay Aaron, Shish Uzo, sa iyong kasalukuyang lakas, hindi ba ito magagapi sa mundo ng Xuanyuan? Kung ito ang kaso, hindi kailangang mag-alala ang Apocalypse tungkol sa pagsalakay ng mundo ng Xuanyuan sa mundo. Hanggat nandyan ang Aaron, mamamatay ang isa at mamamatay ang dalawa. Ano ang dapat katakutin? Ngunit nang inaasahan ng lahat na magbibigay ng positibong sagot si Han, umiling si Aaron. Wala, sabi ni Aaron. Paanong hindi? Ikaw ang tanging banal na kaharian. Sino pa ang kalaban mo? Hindi maintindihan ni Yeold na magtanong ng paraan. May iba't ibang hayop sa mundo ng Xuanyuan. Dapat mong malaman ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang mga buhay na hayop sa kuweba ng Diablo. Sabi ni Aaron. Tumanggaw si Yilaw, ito ay dahil sa pagkakaroon ng mga kakaibang hayop na ito, para lamang mapahusay ang lakas ng mundo ng Xuanyuan, ay ang Apocalypse din ang pinakakinatatakutan na bahagi. May dragon sa mundo ng Xuanyuan, at ang lakas nito ay napakalakas. Kahit na mayroon akong banal na kaharian, hindi ako ang magiging kalaban nito, at nagmumula ito sa mas mataas na espasyo kaysa mundo ng Xuanyuan, kaya hindi ko alam kung gaano ito kalakas. Sabi ni Aaron, Lung, may mga dragon dito, mundo. At mas advanced na espasyo kaysa Xuanyuan mundo, ang pangungusap na ito, ganap na hayaan Yi lumang ignorante na puwersa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.